Grabe talaga itong Saab ng Sweden, ayaw magpapatalo sa kompetisyon, matapos ma-reject ang kanilang offer, ay di sumusuko sa laban, at gumawa ng resback na offer, at tinapatan talaga ang offer ng Lockheed Martin. Ito ang intriguing at exciting na mga balita sa video na ito, kaya huwag bibitaw at manatiling panuurin ang video hanggang sa dulo, upang malaman ang mga magagandang detalye sa balita na ito. Matapos nga ang pag-reject ng Department of National Defense, ay agad pala na gumawa ng panibagong offer ang Saab ng Sweden sa Philippine Air Force, at mas lalo pa nila itong pinaganda at pinatamis upang subuking kunin ulit ang atensyon ng Philippine Air Force, na ngayon ay nakatutok na sa offer ng Lockheed Martin. Bagamat maaring alam na ng Saab ng Sweden, na mahirapan silang makuha ang first batch ng multi-role fighter acquisition ng Pilipinas, dahil maaring ang Amerika mismo ang magbabayad nito, ngunit alam ng Saab Sweden na may elal ang malaking pera ang mismong gobyerno ng Pilipinas, para sa pag-acquire pa ng mga additional multi-role fighters maliban sa mga F-16 na bibilhin ng Amerika para sa Pilipinas. Sa tingin natin, ay ito ang kanilang pinaghahandaan. Hindi lamang ang Lockheed Martin ang kanilang kinukumpetensya sa pinakabago nilang offer, kundi pati na rin ang KF-21 Boramae ng Kai ng South Korea, na may potential na mapipili din sa second tranche ng multi-role fighter acquisition program ng Philippine Air Force. Ang pinakahuling balita na lumalabas ngayon, na tuluyan na nga ni-reject ng Department of National Defense ang Saab ng Sweden sa multi-role fighters acquisition program ng Philippine Air Force, na nag-surrender na umano ang Saab ng Sweden, ay hindi 100% tama, dahil agad na nagbigay ng counter-offer ang Saab ng Sweden. Ang kanilang latest offer ay di lamang kasama ang original na JAS-39 Gripen CNB na upgraded sa latest block na MS-20, kundi kasama na ang latest Gripen E at Gripen F variant. At ito ay hindi lamang patungkol sa 14 na eroplano na nauna na nilang offer kundi mas marami pa, dahil kasama na sa kanilang offer ang Airborne Early Warning and Control Aircraft o ang tinatawag na AWACS. Dati ang kanilang offer ay nakapokus mismo sa CND-MS-20 variant ng kanilang JAS-39 Gripen, ngunit ngayon, sa pinakabago nilang offer, ay nakafocus na ito sa Gripen E and Gripen F variant, at ang Gripen C and Gripen D variant ay nagiging sweeteners na lamang o pampatamis sa offer. Ito ay nangangahulugan na kapag bibilhin ng Pilipinas ang kanyang offer na Gripen E and Gripen F variant, ay ibibigay nila ng libre ang kanilang natitirang JAS-39 Gripen C and D variant, at baka isama pa ang dalawang Airborne Early Warning and Control Aircraft nila, kung mas maraming aircraft ang bibilhin mula sa kanila. Ang pakay sa pinakabagong offer na ito ng Saab, ay upang ipakita sa Pilipinas, na seryoso silang makipagnegosyo sa bansa, bagamat ang first tranche ng MRF acquisition ng Pilipinas ay mahirap nilang talunin, dahil Amerika ang gagastos dito, at kailangan na eroplano ng Amerika ang ibibili dito, ngunit sa second tranche, na 400 billion pesos ang elalon galing mismo sa kaban ng Pilipinas, ay sisiguraduhin nilang sa kanila ito mapupunta. Walang impormasyon kung magkano at ilang aircraft ang kasama sa pinakabagong offer ng Saab Sweden, ngunit inaasahan na ito na mas mataas sa original nila na offer, dahil ang main focus dito ay ang Gripen E at Gripen F, na kilalang mas mahal kaysa lumang version na Gripen C at Gripen D. Ganun pa man, base sa ating sinasabi sa nakaraan nating video, ang estimated price na target ng Philippine Air Force ay 400 billion pesos para sa 48 na multi-role fighters, o tig $146 million bawat aircraft, kaya pasok na pasok pa rin ang JAS-39 Gripen E and D, na ang presyo ay naglalaro sa $80 to $100 million, depende sa kung anong mga inclusion sa purchase package. Ang nakaganda sa pinakabagong offer na ito ng Saab ng Sweden, ay dahil sa kung kukunin ito ng Philippine Air Force, ang Gripen E variant nito, ay siyang maging mga multi-role fighters, habang ang Gripen C at D variant, ay pwedeng gagamitin bilang force multiplier, electronics warfare aircrafts na labis na kailangan din ng Philippine Air Force, at pwede rin itong magiging trainer aircraft, o anti-ship strike aircraft. Matatandaan ang mga lumang Gripen C at D version na ito, ay una na sanang pinili ng Philippine Air Force bilang kanilang pinakaunang multiple fighter noon bago na-reject,
kaya pwede pa rin itong maging manatiling ganun kung gusto ng ating Air Force, kung sakaling ito ang mapipili ng ating bansa.